So today we'll be talking about conqueror in Jesus. Mananagumpay o pagtatagumpay. Okay, kasama po natin ang Panginoon, conqueror in Jesus, mananagumpay ni Jesus. Okay. Buksan po muna natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo, kabanatang 4, mula 1 po hanggang 11. Ito po yung mga talata na engkwentro po ni Jesus kay Satanas. Okay. Kayo po ba'y naniniwala na mayroon din kayong engkwentro kay Satanas? Kasi si Jesus naka-engkwentro eh. Okay. So sa engkwentro po, ay huwag tayong magtaka kung mayroong mga battles in life at ang engkwentro pong ito walang iba kundi si Satanas. Kasi si Jesus naka-engkwentro and we are not more than Jesus. Diba? Hindi po tayo higit sa Panginoon. Kung nagawa ni Satanas na tuksuhin ang ating Panginoong Yesus, how much more tayo? Diba? Pero ang ganda po nito, mananagumpay ka. Amen. Okay. Verse 1. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. The tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." You see, at this very verse, Satan was trying to tempt the Lord Jesus Christ who He is. Kaya ang sabi niya, kung ikaw nga ba talaga anak ng Diyos, dito, Satan is trying to implant into the mind of the Lord Jesus Christ if He was really the Son of God. Kasi yung salita, kung ikaw nga, ibig sabihin may panunukso. Ibig sabihin He was trying to input into the minds of the Lord Jesus Christ to question who He is. Eh kung si Jesus nag-doubt, oo nga, talaga ba akong anak ng Diyos? Di ba? So, pwede. Then, ang sabi sa verse 4, Jesus answered. Ang sabi niya, the tempter came to him and said, "If you are the Son of God, tell these stones to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God." Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. The second one is this, verse 6. If you are the Son of God. You see, pangalawa, na gustong ilagay ng dyablo sa pag-iisip ni Jesus kung siya nga ba talaga ay talagang anak ng Diyos. There are times we ourselves we're asking kapag dumarating yung pagsubok, anak nga ba, born again nga ba talaga ako? Anak nga ba talaga ako ng Diyos? Ako ba talaga ay mayroong kaligtasan? Ako ba talaga ay talagang ligtas? Di ba? There are times it happens. There are times we think things of that way. At dito, sinabi niya, if you are the Son of God, the second one, if you are the Son of God, He said, throw yourself down. Sabi niya, magpatihulog ka. Alam mo, yung mga nagpapatihulog, mula sa 7th floor, papunta sa baba, yun yung mga nagpapakamatay. So parang sabihin na lang niya, sige nga, subukan mo ngang mag-suicide. Sabi, for it is written, nasusulat, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands so that you will not strike your foot against a stone. You see, itong sinabi niya, because it is written, God Himself will command His angels to rescue you so that you will not strike your foot doon sa bato. Nakasulat ba yon? Yes, Psalms chapter 91. May talata doon that God will command His angels na ito ay aalalayan para yung kanyang paa hindi tumama doon sa bato. Okay, so dito, gumagamit na si Satanas ng talata. Okay, kaya maraming nagdidibate kasi mga maling paggamit or wrong usage of passages or verses in the Bible na pinaglalaban. Then sa verse 7, Jesus answered him, "It is also written," nasusulat din. Kasi nga nakasulat yung sinabi ni Satanas. Eh ang sumagot din si Jesus, nasusulat din. Parang may debate na po rito, di ba? Sabi niya, Jesus answered, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their pleasure. "And all this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." So verse 10, Jesus said to him,
Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Last verse, then the devil left him and angels came and attended him. In Genesis chapter 3 verse 6, merong tagpo rito, okay, may tagpo rito na si Satanas ay kanya pong inalok. Okay? Si Eve doon sa bunga ng punong pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya sabi niya sa Genesis 3:6, when the woman saw that the fruit of the tree, yung bunga ng punong ito was good for food. Kasi bakit ko binabanggit ito? May kinalaman kasi sa binasa natin. Una, good for food. Mabuti raw na pagkain. Pleasing to the eye. Nakakaaya sa paningin. And also desirable for gaining wisdom. Sabi niya, nakakatalino ito. Una, ang sabi niya, nakita, mabuting pagkain ito. Pangalawa, nakakaaya sa paningin. Pangatlo, desirable for gaining wisdom. Then ang sabi sunod, she took some, not one, not once. Di ba? Okay, hindi lang isa at hindi lang minsan. Paminsan-minsan. Di ba? Pag paminsan-minsan, marami. Okay. Then, she took some and ate it. She also gave some. Di ba? Not piece. Not half of what she ate. Some, higit na naman sa dalawa. To her husband, who was with her, and he ate it. Malayo ba si Adan? Who was with her. Di ba? Hindi malayo. Kung may distance man, hindi malayo. And then, ang katumbas nito sa 1 John 2, verse 16, o 15 simula, anong sabi niya? Do not love the world, or the things in the world, because anyone who loves the world does not love the Father. So verse 16, because all is in the world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Satan is the god of this world. That's why he offered things that belongs to the world. Pero ikaw hindi ka taga-mundo. Taga-langit ka. You are in this world, but you are not of this world. Kaya hindi ka dapat nabubuhay sa takbo at pamamaraan ng mundo. Kaya nga may prayer, your kingdom come. Yung kaharian mo po, Panginoon, doon dapat ako manangan. Your kingdom come. Thy will be done on earth. Yung kingdom mo, kalooban mo, siya nawa ang mapangyari dito sa lupa. Katulad ng sa langit. Kasi tagalangit ka. Because ikaw binago na ng Panginoon, dapat ang pamumuhay mo, hindi buhay o style ng lupa o ng kamunduhan, kundi po ng kalangitan. Amen. Kagabi po, tinirit po kami mga pastor. Ang sarap po ng aming masahe. Kaya hindi ako naligo kasi bawal daw maligo eh. Wisik-wisik na lang eh. Naka-perma-press yan eh. Oh. So, pagkatapos nun, yung massage na yun, meron po lang one to sawa, eat all you can. At nung matapos po kami, mayroon po hong libreng kantahan. Tapos, sige, kantahan. Etong si Warren, kumanta siya. Ang kanta niya, Bayan Ko. Tapos kumanta ko. Di ba ang simula ng bayan ko ang bayan kong Pilipinas, binago ko. Ang bahay ko ay sa langit, kapiling ko ang Panginoon. Doon ay wala ng pagluha, walang gulo at walang sakit. Kung nais mo ng kapayapaan, kay Kristo matagpuan. Lahat ng mga crew nandun nakanganga. Bahay ko ay sa langit, kapiling ko ang Diyos. Tao man ay may kalayaan upang sundin ang kalooban. Turuan mo man ng kabutihan,
gagawa pa rin ng kasamaan, sapagkat ito'y minana niya sa kanyang ninunong magulang na walang iba. Sino? Na si Adan at si... di ba? O kay sarap mabuhay sa sariling bahay, kung kapiling mo ang iyong mahal sa buhay. Ang pamilyang masaya, si Kristo ay naroon siya, at sama-sama sa langit na bayan. O, di ba? Nakatikin yung nagpalakpakan sila. Kasi naiba, ang tawag doon na redeem. Na ang bayan mo, kalangitan. Amen. You see, Satan was trying to show Jesus all the wealth of this world. But Jesus was sharing him all the things that will happen in heaven. Kaya doon sa kalangitan, anong meron doon? Masayang pagpupuri. Okay. So, tingnan natin, di ba? Si Eve, nakita niya doon sa Garden of Eden, yung puno ng mabuti, namumunga ng mabuti at masama, ang sabi niya, good for food, pleasing in the eye, and it makes one wise. Pagdating sa 1 John 2:15 and 16, do not, ang sabi niya, do not love the world, kasi lahat ng nasa mundo is the lust of the flesh, L-U-S-T, the lust of the eyes, and the pride of life. So meron na pong kontradiksyon. Dito nakita niya sa Old Testament, ang sarap kainin. Di ba? At dito ay magkakaroon ka ng wisdom. At ang sabing gano'n niya, kaaya-aya sa paningin. Pagdating naman dito sa New Testament, wag, kasi yan, pagpita ng laman yan, pagnanasa yan. Pita ng mata yan. At karangyaan sa buhay. Kaya ang sabi niya, wag. At pagdating sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11, first is the lust of the flesh. Kasi sabi niya, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Nasaan ang flesh yun eh? Sino sa inyo tuwan-tuwa pag gutom siya? Hey, gutom ako, saya-saya ko, let's party. Di ba? Nung kakainin, wala nga eh. Kaya yung ibang nga, magfa-fasting ako, mamayang tanghali. Pero ang gagawin niya, magluluto para yung kakainin sa tanghali, i-reserve para mamayang gabi. Hindi ho fasting yun. Di ba? Hindi fasting yun. Ang tawag doon, fast eating. Okay. So, turn the stone into bread. Lust of the flesh. Ano ang katumbas nito? Para mapagtagumpayan mo, you have to love the Word of God. When you love the Word of God, you love to pray. You see, the first temptation of Jesus before entering His ministry, yung turn these stones into bread. But Jesus, being an overcomer, di ba? Na-overcome niya ang ganito pong sitwasyon. Sa pamamagitan ng prayer. Kaya dito po pwede nating sabihin na how do you conquer the world? By means of prayer. Because you are a conqueror in Jesus. Prayer. Kaya pala ang sabi ng Biblia, manalangin kayo ng walang patid. Kaya pala si Jesus nagturo ng pananalangin. Kaya pala si Jesus, sinabi niya kay Peter, Peter, Satan was trying to ask you from me, but I prayed for you. Hinihingi ka ni Satanas sa akin. Hinihingi ka ng dyablo sa akin. Pero pinanalangin kita. Jesus prayed for you. Jesus prayed for us. Before you were created, God, bago magtama pa sa paningin ang mga magulang natin at mga lolo at lola natin, may nanalangin na sa iyo. Sabi ni Jesus, Father, I prayed na hindi lang sila magkaisa. I even prayed for the coming ones. Tayo na yon, na sila'y magkaisa-isa. So prayer and fasting makes us spiritually strong. Kaya sa lahat ng mga bagay, panalangin pala ang itinuro ni Jesus, kasi nga ang panalangin, ito po ay mabisa.
Kapag tayo ay nananalangin, merong sweet fellowship, sweet communication between God and you, and the revelation and the mind of God, ibibigay niya sa iyo because prayer is conversation, pakikipag-usap. So the Word of God is our weapon that breaks every yoke of slavery and every yoke of Satan. Prayer. Satan showed him all the kingdoms of the world. Satan offers Jesus the things that he could give. Kingdoms of the world, of this world, and even their splendor. Ang sabi niya, ibibigay ko to sa iyo. Lahat ng mga beautiful spots niyan, sige, bibigay ko yan sa iyo. Lahat ng magaganda, ibibigay ko sa iyo. So, it is the worldly wealth and pleasure. Alok ng dyablo. Sino sa inyo ayaw ng marangyang pamumuhay? Sagana ka sa lahat. Marami kang kumpanya. Pag-aari mo pa nga ang isang bahay, isang bansa. Eh yung maging hari ka lang ng isang bansa, yaman ka na eh. Pag-aari mo pa. At ang sabi ni Satanas, bibigay ko to sa iyo. Pero may condition. Parang pag-ibig lang na may condition. I love you if, I love you because. Maganda yung I love you period. Amen. Di ba? Yung if, may condition. Ibibigay ko to sa iyo if. And the condition is, bow down. Walang naman nakakakita sa iyo eh. Di ba? Hindi ka nakikita ng maraming tao. Hindi ka nakikita ng mga cell leaders mo. Hindi ka nakikita ng asawa mo. Hindi ka nakikita ng mga nagmamahal sa iyo. Pwede na, gawin mo na ito. Kita niyo alok ng diablo kay Jesus. Pero anong sabi ni Jesus? Satan, the devil is hungry for worship. Pero sa verse 10, sabi ni Jesus, away from me. Hindi yung itong salitang, tukso, layuan mo ako. Ang pinalalayo dito ni Jesus, hindi yung tukso. Kundi yung manunukso. Kaya kapag may nanunukso sa iyo, palayasin mo. Ay, nanunukso ka, layas. Kasi sabi niya, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. The word is said only. Wala nang ibang sasambahin maliban sa ating Panginoong Hesus at sa ating Diyos. Amen. Then verse 11, then the devil left him and angels came and attended him. The only way in defeating your enemy is through worship. Yung una, prayer, P. Pangalawa, W, worship. Dito pala, purihin siya. Ang diablo'y lalayo kapag nagpuri ka. For the chain that seems to bind you serves only to remind you they've got powerless behind you when you praise Him. Amen. Kapag nagpupuri ka, as to what happened to Paul and Silas at midnight in that prison cell, they worship God to the best that they can, and all of a sudden, the chain na nakagapos sa kanila, ito po ay napatid. At pagkatapos, the foundations of that prison broke down because of worship. Ano ba ang gumagapos sa iyo? Problema ba? Ano ba ang gumagapos sa iyo? Lahat ng mga gumagapos sa iyo, that it seems those were the strongholds ng buhay mo, mawawasak when you praise God. Of course, wag niyong paghiwalayin, panalangin at pagsamba, prayer and worship. So, when we do not worship, Satan is very happy. Kapag hindi ka sumasamba sa Diyos, sino ang masaya? Ang diablo. Kasi dalawa lang yan eh. Pag hindi mo sinamba si Lord, sino sinasamba mo? Pag sinamba mo sarili mo, pag sinamba mo ibang tao, sinasamba kita. Yung kantang sinasamba kita, lahat ng yon sa diablo. Any worship you do, kapag hindi yan para kay Lord, para kay devil yan. Lalo na pag sinamba mo sarili mo, that is pride. But when you thank God, Lord, salamat, nilalang mo akong napakaganda. Nakasulat sa Bible. You are fearfully and wonderfully made, di ba? Para makarinig ka ng magagandang salita. Kung gwapo ka o ikaw ay maganda, huwag mong tanungin ang asawa mo. Huwag mong tanungin, di ba, ang mga anak mo. Huwag mong tanungin ang sarili mo. Tanungin mo salita ng Diyos. Anong sabi niya? You are fearfully, iningatan kita, and wonderfully, di ba? And you were made according to the image of God. Pag tinanong mo yung best friend mo, alam mo, best friend mo ako, pero magsasabi ako ng totoo sa iyo. Alam mo, di ba? Tapos sasabihin, laki naman ng inong mo eh. Gaganunin ka na. Kasi gusto ko lang maging totoo sa iyo ha. Pero tanungin mo si Lord. Pag salita ni Lord, binasa mo, you are made, you were created.
Di ba? You were being formed and developed doon sa inside ng napakaganda, and I have a good plans for you. Plans to prosper you, not to harm you, to give you peace and a hope in the future. Ang ganda. Tapos ang sabi ng Panginoon, napakaganda mo. You were wonderfully made. Ganda ng Lord. So, worship must be our lifestyle. So, with prayer, because prayer is our breath, it's our life. Kaya pala ang sabi niya, manalangin kayo ng walang patid para lagi kayong nabubuhay din. Because prayer is life. At pangatlo, ano yung una? Lust of the flesh. Pangalawa, lust of the eyes. You can only see God if you have a pure heart. And a pure heart, dyan po magmumula yung wagas na pagsamba. At pangatlo, lust for power. At this moment, nung tinitignan ko yung buhay ni Adan at saka ni Eva, Eve must be disobeying God. PWD, disobedience. Pero dapat PWO tayo. Kasi yung O, obedient ka dapat. Prayer, worship, and obedience. So Eve must be disobeying God. But Adam, rebelling. Nagre-rebelde. Alam nyo, ang rebelde, hindi mo lang matatagpuan sa kabundukan. Rebellious people cannot only be found in the forest. Saan mo sila matatagpuan? In the garden. Nasa garden sila. Di ba? Nasa garden. Everything was being provided. Wala ka nang hahanapin pa. Pagkain, meron na. Lahat ng karangyaan sa buhay, meron na. Pero because of the spirit of rebellion, pinakialaman niya, alam niya yung tama eh. When you know the truth at hindi mo siya ginawa, that is rebellion. Because disobedience is rebellion. Si Eve, disobeyed lang siya kasi hindi niya talaga alam. Pero itong si Adan, alam niya lahat. That the moment you took of it, you will surely die. Os, di ba? Inupose pa niya. To the point na talagang nag-isip ba? Sinabi ba ng Bible? When Eve was giving some of that fruit of the knowledge of good and evil to her husband, sinabi ba ng Bible? Adam think first before he received those. Ganun ba? Sabi ng Bible? Hindi. Kagad niya itong tinanggap. Now, tingnan nyo, si Satanas, hindi pumitas kung anumang bungang yon ng pagkaalam ng mabuti at masama. Hindi siya pumitas para ibigay. Actually, nakakabit pa rin yun. Sinong pumitas? Ang tukso magpapakita lang. Hanggat nandyan tukso, makikita mo lang yan. Pero hanggat hindi mo yan lapitan at gawin yung gusto mo, hindi yan tukso. Hanggat hindi mo siya lalapitan, magpapakita lang yan. Aalukin ka rin yan. Si Satanas ganun. Pinakita lang niya. Hindi siya pumitas para isubo kay Eva. At ganun din si Eva. Si Adan hindi pumitas. Kasi na kay Eva na ibinigay. Hanggat hindi tinatanggap ni Adan, wala pong pangyayaring pagkakasala. Pero the moment tinanggap niya, nandun na sa kanya, tapos kinain pa niya, bumagsak ang tao. The fall of man. So ang tukso magpapakita lang. Wala siyang kapangyarihan laban sa isang tao na ang kanyang puso ay sa Panginoon. Sa verse 5 to 7, Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He will command His angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Then Jesus answered him, It is also written, Do not put the Lord your God to the test. The word is obedience. Ang tao, pagpuno ang puso sa pananalangin, kasunod ay ang pagsamba, kasunod ang pagpapasakop o pagsunod sa Panginoon, magtatagumpay ka. Bukas, botohan. Kasi nga, ang sabi rito, it makes one wise. Nung makita, sabi niya, good for food. Pangalawa, pleasing in the eye. Pangatlo, makes one wise. Politics is a game of great ideas and brilliant thoughts. Yun po ibig sabihin ng politics. Lahat ng, kaya nga meron tayong tinatawag na subject, na kurso na political science. Diba? Because it deals with politics. Tapos meron pang philosophy and ethics. Lahat yan, game of great ideas and brilliant thoughts. Humahanga ako doon sa mga taong pumapasok sa politika na napakaganda ang isip, na napakaganda ang plano. Hindi papasok sa politika para pagigantihan yung kanyang kaaway.
dahil siya ay nandun sa position. Man crave for power because of fame. Hindi na intindihan ng mga politicians yung kanilang pinasok. Iba papasok sa politika para makilala, para proteksyonan ang kanilang pag-aari. Because of fame, hunger for supremacy. Mga gutom sila doon sa tinatawag na kapangyarihan. So, these things was incited by Satan for men to hate. Lahat ng ito. Yung pride of life. Ang sabi niya, para ang tao magkaroon ng kagalit. Pero mo, maayos ang buhay mo, pumasok ka sa politika, may kagalit ka na. Bakit? Kasi yung nakakakilala sa'yo, pumasok din sa politika. So para hindi ka manalo, sasabihin lahat ng baho mo. So these things was incited by Satan for men to hate, to kill, to steal, and to destroy one another. Bibihira ang mga politician na nagsasalita nang hindi siya nagsasalita laban sa kanyang kaaway. Kaya sabi ko doon sa mga, itong week na to, ang dami pong nakipag-appointment. Sa dami po nila, isa lang ang hinarap ko. Nagtago na po ako. Nagsipuntahan sa bahay, salamat sa Lord, wala ako sa mga panahon na yun. Obedience is power. Prayer, anong pangalawa? Worship, submission. PWO. Prayer, worship, and obedience. You know what? Obedience is power. Ako, napipicture ko lang. If Adam and Eve obeyed what God have said, tupi ang diablo sa kanila. Katulad ng ginawa ni Jesus. Di ba? It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out from the mouth of God. Matthew 4:4. Then pangalawa, ang sabi niya, do not test the Lord your God. Siya lang ang sambahin mo, wala nang iba. Then pangatlo, di ba? Inutusan lang. So obedience is power. When Jesus said, not my will be done but yours, tagumpay na po siya roon. Because Jesus was willing to go even into the center of torture, pains, and agony ng kanyang buhay. Kasi ang sabi niya, hindi na po ako masusunod. Kalooban niyo po masusunod, obedience. So, what is, para ang tao makasunod sa Panginoon, for him to have an obedient life, sa salitang obedience, dapat makita nyo kung ano ang sentro ng salitang obedience. You can only obey God when you die to yourself. Diba? Yun po yung sinasabi rito eh. Walang kapangyarihan ng tukso kapag patay ka na kay Jesus. Kaya anong sabi ni Paul? I've been crucified with Christ. It is no longer I that lives, but Christ liveth in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith to the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hanggat binubuhay mo pa yung dating ikaw, hanggat nabubuhay pa yung dating gawin mo sa buhay, hanggat naroon pa yung mga bagay na hindi mo maisusuko sa ngayon, wala pang obedient. Hindi ka papatay sa sarili mo. Noon, kinausap kami ng 2 kabataan. Pastor, salamat, ginaguide nyo kami. Pero, Pastor, gusto ko rin sabihin sa inyo, na yung inyo pong pagkakounsel sa amin at pakikialam sa aming buhay ay dapat hanggang dito lang. Kalahati lang po. Hanggang doon lang boundary ninyo. Mula po rito hanggang taas, pakialaman nyo. Wag na po ang baba. I-feed nyo kami sa Word of God, wag lang ang baba. Kaya nga, sabi ng Lord, mahalin siya ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, at buong kaluluwa. Meron bang kaluluwa na hanggang dito lang? Shall we all rise up? Basahin po natin itong conclusion ng sabay-sabay. Okay, 1. Handa na ho ba tayo? 1, 2, 3, go! Diba? The author and the finisher of faith. Tapos, obey Him. Ang mundo may alok para mailayo ka sa Diyos. At kapag sinunod mo siya, ibig sabihin nun, sinasamba mo siya. Pero anong sabi ng Bible? Fix your eyes. Ipako ang tingin. Huwag alisin sa ating Panginoong Hesukristo ang ating paningin, sapagkat siya ang may akda ng pananampalataya. Obey Him. Sumunod ka, then makikita mo tagumpay ng buhay. Because you are conqueror in Jesus. Amen.
Lahat ng conqueror kay Jesus ay nabubuhay sa PWO. Ano yung P? Ano yung W? Ano yung O? Kaya lagi po tayo mag-join sa devotion po natin. Kaya kung PWD, disobedient ka sa prayer, disobedient ka sa worship, disobedient ka sa word. Kaya PWD, dapat PWO. Amen. Ulitin natin, ano ulit yung P? Sino yung laging magpe-pray? Ayan. Ako, gawin personal. Sino yung laging magwo-worship? Sino yung laging obedient? Shall we pray? Si Precious at saka si J. Lord, mga bata pa ho yan dito. Welcome po natin sila. Tayo mag-pray. Lord, salamat sapagkat Ikaw ay Panginoon namin. Lagi po, Panginoon, dalangin namin, paalalahanan mo kami upang laging manahan sa amin ang espiritu ng pagsamba. Walang sawang manalangin. At lagi ang iyong salita ay amin po, Panginoon, babasahin. At lahat ng nakasulat doon, O Diyos, ay amin pong masunod ayon po, Panginoon, sa iyong kalooban. Salamat sa buhay na walang hanggan, sa buhay na ganap, sa buhay na matiwasay. Kasi ang yaman ng tao po, Panginoon, ay ang katinuan ng isip. Aanin namin ang lahat, Panginoon, ng even talino kung ang aming pag-iisip naman po, Panginoon, O Diyos, ay magulo. Aanin po namin ang ramya o yaman ng mundo kung ang isip naman namin, Panginoon, ay magulo at malayo po, Panginoon, sa inyo. At kapag ang isip namin ay merong katinuan, mayroong kapayapaan, yun po ang ganap. Yun po ang ganap na kayamanan. Tulungan mo kami na laging disiplinado sa iyong salita. Mamatay sa aming sariling kagustuhan. Mamatay po, Panginoon, O Diyos, sa pagnanasa sa mga bagay na makamundo. Pagnanasa, Panginoon, sa laman. Pagnanasa, Panginoon, sa nakikita ng paningin na maglalayo sa aming kaisipan at buhay. At maging po, Panginoon, hangarin ang pag-aari ng iba dahil sa talino na mayroong kami. But then, O God, let that pure heart, O God, manifested upon our lives so that we can always see you. And that obedient life, O Lord, marunong kaming itakwil, Panginoon, ang asam ng mundo. But we will step and have the first move and have the first step. Continue stepping, O Lord, forward to your will. Muli po, Panginoon, salamat sa buhay ng bawat isa. Mga iba, Panginoon, na mayroong struggle sa buhay, dalangin ko sa sandaling ito, katagpuin niyo po, Panginoon, sila. Problema sa komunikasyon sa partner, dalangin ko, Panginoon, be the center of their lives, be the center of their hearts, O God. Problema, Panginoon, sa kaayusan, sa loob ng pamilya, be the Lord of every family, O God. Problema po, Panginoon, O Diyos, sa kanilang mga trabaho, pakikisama sa kapwa. Pagpapasakop po, Panginoon, sa kanilang mga leader, pakialaman mo po, Panginoon, kami. Lumakad ayon sa iyong kalooban. Gapos kami po, Panginoon, sa espiritu ng karamdaman. We pray for the blood and for the name of the Lord Jesus Christ to continue, O Lord, covering us with the precious blood of Jesus at mamutawi sa aming mga labi the power, O Lord, of confessing, the power of confession, upang sa ganon ang pag-amin, ito po, Panginoon, kami ay mapapalaya doon. Karamdaman sa anumang area ng buhay, kahirapan o kawalan, Lord, sabi mo, kinuha mo ang aming mga karukaan,
at ibinigay mo ang iyong kayamanan. Matuto kami po, Panginoon, humakbang tungo sa kayamanan na yan upang mapangyari po, Panginoon, sa amin ang yaman ng kalangitan. Kasi ang yaman mula, Panginoon, sa iyo ay sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lamang po sa pananalapi. Pananalapi na mayroon pong katinuan ng isip. Kapayapaan, Panginoon, at kalayaan na hindi gamitin, Panginoon, sa makamundong bagay. Kundi kapayapaan po, Panginoon, and freedom, O Lord, to do the things of God. That as we do it, Father, we have that peace of mind. We have that freedom coming from the Holy Spirit because you have freed us, O Lord, that they will receive you as our Lord and Savior. Today, Father, we lift up everything unto you. We offer all these negative things unto you. Di namin na kayang dalhin ito, Panginoon, kasi kayo ang nagsabi. I-offer namin ang lahat ng ito sa iyo. Cast all our cares unto you, for you cares for us. Kaya Lord, salamat, ang aming kabigatan, pinalitan mo, Panginoon, ng kagaanan. At salamat sa buhay na walang hanggan. Totoo nga, from this very day, we are all conquerors in Jesus. Kami po, Panginoon, ay mananagumpay sa ngalan ng aming Panginoon Jesucristo. Thank you, God. In Jesus' name, amen.